Sa paggawa ng conclusion, kailangan gets mo muna yung problem. So ngayon, meron tayong solve na problem dito na sinasabing given daw. Isa sa given ay yung rate, which is 8%. Yung time naman, which is 5 years. Tapos yung future value na 35,000. Yung unknown natin sa problem na to, kung ano yung principal. Ito yung ginamit na formula. Tapos sinolve natin, naging 25,000. So kapag gagawa ka ng conclusion, gagamitin mo lahat ng values na nandito. Yung given tapos yung unknown. Kung ano yung gagamitin mo munang value, kahit ano. So, pwedeng magsimula tayo sa principal. So, pwedeng Lucy, ayan, pakita natin yung problem. Lucy, ayan, yun daw pala yung problem. How much did she borrow? So, bale, Lucy borrowed 25,000. Tapos pwedeng, ayan. And it became, ganon. Yung nagamit natin yung future value dito. 35,000. From an interest rate, simple interest of 8%. Ayan. Ginamit natin yung rate dito. Tapos, isama natin yung years. Lucy borrowed 25,000 pesos. And it became 35,000 pesos from a simple interest of 8%. That took 8 years. Ganun pwede. Ayan. So, bali sa paggawa ng conclusion, gagamitin mo lahat ng values na ginamit mo. Given, pati yung unknown. Tapos, pag-isamahin mo lang. Next naman itong problem dito. Solve na din to. Kaso, yung conclusion wala pa. Ito yung given natin na yung principal daw ay 60,000. Tapos, yung future value ay 84,000. Yung rate naman ay 10% or 0.1. Yung unknown natin dito ay yung term, yung time. Yung formula na ginamit ito, naging ganito. Tapos sinolve natin. Naging 4. Okay. Ang tanong daw dito ay, how long is the term? If he would be needed to pay, ayan, 84,000 pagtapos daw nun. So, pwedeng sa conclusion, Lucas, ayan. Pwede dito. Unahin natin yung principal. And daw kasi. Lucas loan, 60,000 at 10% simple interest for a certain number of years. Pwede dito, gamitin mo yung first sentence. Palitan mo lang yung last phrase. Gawin mong 4 years. Ganun. Pwede nang conclusion yun. Lucas loan, 60,000 pesos. 10% interest. Simple interest. For 4 years. Tapos pwede, di pa kasi nagagamit yung future value, di ba? Kaya pwede natin gumawa ng isa pang sentence para masama yung future value. At the end of the 4 years, ayan, he would need to pay 84,000 pesos. Ayan. So, bali sa paggawa ng conclusion, on the spot ka na lang pwedeng gumawa. Basta pagdugtungin mo na lang yung
yung mga given, tapos yung unknown.